Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong updates na naman ang ating gagawin. Heto po, mainit na mainit itong balita ngayon. Nagtitrending ngayon sa social media itong breaking news kanina. Patungkol po dito kay Presidente Bongbong Marcos na nagsusumite na ng courtesy resignation, no? Sa mga secretaries. Ano bang ibig sabihin nito? Okay? Bakit nagpapasumite siya ng courtesy resignation? Hindi na ba niya nagugustuhan itong mga kanyang mga secretaries? Yan ang malaking tanong. Okay? At heto pa, ipapakita ko sa inyo ang update, no, kung sino yung mga list of secretaries na nagsusumite na ng courtesy resignation. Okay? Meron ng mga ilan na mga secretaries na willing to cooperate sa galaw nitong si Presidente Bongbong Marcos. Okay? Ito pa, ipapakita ko rin sa inyo ang reaksyon mismo ni Rimulya dito. No? I'm talking to Boying Rimulya. Okay? At ito rin si Secretary Dizon. Meron din siyang reaction, ipapakita natin 'yan at ire-react rin natin 'yan. So, tapos ipapakita ko rin ang mga reaksyon ng mga ilan ng mga miyembro ng mga secretaries patungkol po sa courtesy resignation na ginawa ni PBBM. Ano ang masasabi nila? Ginawa ba ito ni PBBM dahil ayaw na ni PBBM sa inyo? Or is this just a formal resignation para pakinggan ang hinanaing ng taong bayan dahil sa resulta ng eleksyon? Okay? Tapos ito, pag-uusapan rin natin itong kay Malu Tiquia, no, ang kanyang analysis kung sino ang gusto niyang maging Senate President sa Senado. So, may pinili po, which is kung sino yung pinili ni Malu Tiquia dito na ipapakita ko sa inyo, yun rin yung choice ko. So, malalaman natin yan mamaya, no? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, no, malalaman po ninyo kung tayo ay nagla-live, kung meron tayong bagong uploads, o kung meron tayong breaking news. So mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Naka-subscribe na ba lahat? Okay? Unahin muna natin ito Ito yung pumutok na balita kanina. Marami po ang nabigla kasi akala siguro nila na hindi totohanin ni Bongbong Marcos ang kanyang sinabi doon sa interview ni Katonying. Ngayon, pumutok itong balita na ito na nagsumite ng courtesy resignation sa mga secretaries, itong si PBBM. Ito, pakinggan natin itong balita na ito. Play. Pinagsusumite ng courtesy resignations ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng miyembro ng gabinete. Ang desisyon na ito ng Pangulo ay para sa recalibration ng kanyang administrasyon. Ang reasoning ni Bongbong Marcos dito is recalibration. Recalibration raw. Kayo maniniwala ba kayo? Ako sa totoo lang, no? Noong sinabi ni ito this is in connection nung panahon ng kampanya. This is my own analysis this is my own opinion. Ito ay may connection o konektado ito sa sinabi ni Senator Amy Marcos sa kanyang campaign ads. Ano ba ang sinabi ni Senator Amy sa kanyang campaign ads? Sinabi niya na hindi Romualdez
hindi Marcos ang nagpapatakbo sa gobyerno natin. Hindi na po Marcos, kundi Araneta at Romualdez ang nagpapatakbo. Yan ang sabi ni Senator Amy, di ba? Ako, I believe konektado yun eh. Ano ibig sabihin? Alam naman natin na inamin mismo ni Senator Amy na failure, okay? Failure ang pagiging presidente ng kanyang kapatid. Inamin yan, di ba? Kasi bakit naman magsabi si Senator Amy na hindi Marcos, hindi po ganyan ang kaugalian ng Marcos o ang legacy ng Marcos. Kasi naniniwala si Senator Amy na Romualdez Araneta na ang nagpapatakbo. Ngayon, mismo si Presidente Bongbong Marcos sa interview niya kay Katunying, inamin rin niya mismo na marami siyang pagkukulang. Maraming mga hindi natutugon na mga iniutos niya. Gusto niya agad-agarang aksyon, pero sabi ni Bongbong Marcos, ang bagal-bagal ng gobyernong ito, 'di ba? Kung mabagal pala, bakit ikaw yung presidente? Bakit? Ikaw yung presidente. Ikaw nga yung binoto ng taong bayan para isolve itong mga problema na ito. 'Di ba? Pero nagrereklamo na siya ngayon. Inamin na niya. At sinabihan pa siya ni Katunying na ang sobra mong bait kasi raw, Mr. President. Kaya nagdadalawang isip na si Bongbong Marcos na gusto na lang siguro niyang mabagsik na lang siya or matapang na lang siya or anong ibig niyang sabihin. No? Kasi hindi po effective sa 3 years niyang panunungkulan yung kanyang bait-baitan raw. Ang hindi po maiintindihan ni Bongbong Marcos doon, yung sinabi ni Katunying na sobra kang bait, no? Ang pagkaka-understand ko doon ay ikaw ay weak. Sobrang weak mo na hindi mo makontrol ang sarili mong gobyerno. Okay? Yun ang aking basa doon, ha? Ngayon, bakit ko ba nasabi na may kinaugnayan ito sa sinabi ni Amy Marcos? Kasi po, no? Ang tanong, sino ang nagpili dito sa mga sekretaris na ito? 'Di ba? 'Di ba? Kung maalala natin, si Attorney Vic Rodriguez, sa sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, sino ang nagpapaalis kay Attorney Vic Rodriguez? Yes, sa video o sa harap ng tao o sa harap ng gobyerno during yung mga inauguration ng mga proclamation ng mga secretaries. Yes, si Marcos si BBM ang nagpo-proclaim sa mga secretaries. Ang tanong diyan, desisyon niya ba yan? O may ibang taong inutusan siya na ito yung kukunin yung secretary? O ano yung kunin mo? Tayo naman dito ay nilawakan natin ang ating analysis. Hindi ba pwede, hindi ba posible na ang kanyang asawa, the First Lady, ang nag-utos sa kanya o ang nagpili dito sa mga secretaries na, ito yung kunin mo. O di ba kaya si Martin Romualdez ang nag-utos na ito yung kunin mong sekretary. Ito yung kunin mo para hindi tayo magka-problema kung ano-ano. Posible yun. Okay? Posible yun. Now, nung sinabi ni Senator Amy na, ang tanong, bakit nasabi yun? Bakit nasabi yun ni Senator Amy na hindi po Marcos ang
ah, hindi po Marcos ang administrasyon ngayon, kundi Romualdez Araneta. Bakit nasabi ni Senator Amy? He is the sister. Alam kong may alam si Senator Amy when it comes to sa loob dyan sa Malacanang. Huwag na tayo magbulahan. She has access sa mga chismis siguro, di ba? Kasi bakit nasabi niya yun? Sa kanyang campaign ads. Hindi po Marcos ang nagpapatakbo. Klarong-klaro yun. Ngayon, is it possible na si Bongbong Marcos na-realize niya ang sinabi ng kanyang kapatid na si Senator Amy na dahil dito sa dalawang tao na posibleng nagkontrol sa kanya ay nasira sila mismong mga Marcos. Pati si Amy nasira, pati si Bongbong nasira. Ito lang yung mga possibilities. Di ko ibig sabihin na ito talaga ang nangyari. This is my analysis. Kaya ginawa niya ngayon yung pagpapasumite ng courtesy resignation itong mga secretaries na ito ay may kinalaman po ito sa pag-appoint dito sa mga secretaries na ito. Na I think some of these secretaries siguro di natin alam, baka hindi siya ang nag-appoint. But he was sa mga harap ng tao, siya yung nagpo-proclaim. Di ba? Yun ang sa akin. Gusto niyang palitan raw itong mga secretaries na ito kasi ang rason niya, hindi man sinabi niyang papalitan niya ha, pero the fact na nagpapasumiti ka ng courtesy resignation, gusto mong i-reshuffle o yun yung term mo, recalibrate kasi hindi effective sa 3 years, no? Palpak. Sa madaling salita, palpak. Ngayon, ito ba ay pagkatapos nito, ito ba ay pipili siya ng bago? O i-reshuffle niya? Hindi ko alam. Kasi hindi naman pwedeng i-reshuffle yan eh. Kung itong secretary na ito, kinuha ko ito sa agriculture at ito, kinuha ko ito sa magaling sa justice system o sa DOJ, hindi mo yan pwedeng i-transfer sila ng ganyan because they have different expertise. So, ibig sabihin, walang iba kundi papalitan. Kung magre-resign, merong ipapalit. Di ba? Merong ipapalit. Meaning to say, papalitan niya ngayon na kanyang choice. Na siya mismo ang pipili. Siguro. Kasi itong mga pinili niya, bakit mo papalitan? Ikaw yung presidente. Ikaw yung pumili sa mga sekretaris mo. So, alam mo na yung capabilities nila. Pero kung hindi, ikaw ang nagpili dito sa mga sekretaris mo, so there's a big tendency, kaya pumalpak itong gobyerno na to. Di ba? So meaning, gusto niya ng sigurong palitan ito kasi yung gusto niya yung choice niya. Kasi sa sinabi ni Amy Marcos, hindi po Marcos ang nagpapatakbo ngayon. Romualdez Araneta ang nagpapatakbo. Get ninyo? Naku-connect na eh. Continue. Play. Kasunod ng resulta ng eleksyon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., nagsalita na ang taong bayan at inaasahan nila ang resulta at hindi po... Ang ibig sabihin ni Bongbong Marcos dito, dalawa lang eh. The people have spoken. Anong ibig sabihin? Nakita ni Bongbong Marcos na palpak ang administrasyong Marcos. The people have spoken. Ang reasoning niya ay dahil sa away politika. Yes, isa rin yun. Pero, you always have the control na
papansinin mo ba yung mga away politika na yun? Bakit mo pinapatulan? Di ba? Hindi nire-reason niya. Meaning to say, akala siguro nila, pagkatapos ng eleksyon, mananalo yung Senado niya, lahat, pero hindi. Yun ang nangyari. Malaki po ang expenses nila. Billions of pesos sa panganahon ng kampanya. Hindi pa kasali yung ayuda dyan, ha? Pero walang epekto. Natalo pa rin yung mga ilan na mga senador niya. Di ba? So, ang gusto niyang i-project ngayon na pinakikinggan ko kayo mga taong bayan, kaya pinasisibak ko na ito yung mga sekretaris ko. Ganon ba? So parang sa isip ko ngayon, sa analysis ko, parang biniblame niya itong mga sekretaris na ito. Dapat kung nagpapasumiti ako ng courtesy resignation sa aking mga sekretaris dahil pumalpak tayo. Pumalpak kayo. Parang pumalpak kayo. Bakit? Ikaw, Bongbong Marcos, hindi? Nagtatanong lang. Kasi, ako, if you are a good leader, no? You should create another leader. Did you get what I mean? Kung ikaw, kagaya ba ni former President Duterte, dahil good leader siya, yung mga sekretary ni Tatay Digong nagiging very good leader. Because tinuturuan niya na ito yung gagawin, ito yung gagawin. Pinare-realize ni Tatay Digong na ganito po. It's not only hiring, appointing a secretary, tapos ikaw nang bahala dyan. Hindi yun ganon, Bongbong Marcos. You should hire a secretary na expert sa dyan na field, but you should guide them. Sila lang yung gawa sa mga utos mo. They can advise you, but at the end of the day, it's still your command that will yung mananaig. Ito yung gawin mo. Gusto ko ganito. Ang agriculture natin, ganun, ganyan. Paano ba natin gagawin yan? Kasi ganyan ang gusto ko. Pero wala eh. Wala kang ganyang qualities of a leader eh. Hindi sila takot sa inyo. To the point, kung hindi sila takot sa inyo, to the point na posible at pwedeng gawin nila ang gusto nilang gawin without consulting you. At that is dangerous. Kasi kung merong sekretary na they will take advantage sa kanilang power, pwede tayong i-corrupt ang ating pera ng gobyerno. Pwede. Hindi ko sinabing merong corrupt nangyari, pero posible yan. Kasi hindi mo kontrolado eh. Now, if these people ay mag-courtesy resignation, ang tanong, is this effective? No. For me, no. Kasi, ang bagong mga i-appoint mo na secretary, mag-a-adjust na naman yan. So, sino kawawa? Yung bayan natin. Yung gobyerno natin. Simula na naman tayo. Ito mga old secretaries mo na nagsiserve na ng 3 years, at least they have already, para mo kasing pinutol ang kanilang momentum eh. Diba? Parang pinutol mo ang kanilang momentum. Hindi mo sila binigyan siguro ng spasyo na maunawaan nila ang kanilang pagkakamali with your guidance. Sinibak mo. Mag-appoint ka na namang iba. So, simula na naman tayo sa dulo. Patay tayo dyan. Politika, wala anyang excuses at kailangang umaksyon. Dagdag ni PBBM, hindi ito tungkol sa personalidad, kundi sa pagganap ng tungkulin o trabaho, alignment at urgency. Ako, sa totoo lang, I won't blame the secretaries. Kasi kahit yung secretary na yan, kahit hindi magaling masyado yung secretary na yan na-appoint nyo, no? At least,
magaguide nyo. Kung ikaw magaling ka na pagka-leader, no? Marunong ka na mag-guide sa kanila na magiging productive sila. Pangulo na walang maapektuhang serbisyo ng pamahalaan sa mangyayaring transition. Okay, so opisyal na yan ha. Sinabi na yan ni Bongbong Marcos. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung sino itong mga secretaries na ito. Sabi dito ng SMNI News, sabi dito, developing story pa ito kasi hindi pa natin alam na meron pang magsusumite. Okay? Mga cabinet secretary na nagsumite ng kanilang courtesy resignation letter. Kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay? So, sino-sino ito? Si DILG Secretary John Vic Remulla. DICT Secretary Henry Aguda. Nagsumite na rin. Ito yung nagsusumite ha. Kung gaano karami na. MMDA Chairman Romando Artes. DBM Secretary Amena Pangandaman. Grabe. DOTR Secretary Vince Dizon. DMW Secretary Hans Kakdak. DSWD Secretary Rex Gatchalian. DA Secretary Francisco Chu Laurel, no, the Department of Agriculture. DOF Secretary Ralph Recto. DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, ang anak ni yung magaling na gobernador sa Cebu. Si Gwen. Solicitor General Minardo Guevara. DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. PCO Secretary J. Ruiz, no? Attorney Claire, ikaw rin. Sali ba I think hindi kasali si Attorney Claire ng mga secretary siguro. Dole Secretary Bienvenido Lagisma. Executive Secretary Lucas Bersamin. Imagine that what? Si ES rin. TESDA Director General Jose Benitez. DepDev Secretary Arsenio Balisacan. Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go. DAR Secretary Conrado Estrella III. DOA Secretary Rafael Lotila. Number 21, DepEd Secretary Sonny Angara. Pati si Angara ha. DENR Secretary Maria Antonia Yolo Loizaga. DOST Secretary Renato Solidom. DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. NSA Secretary Eduardo Anyo. DTI Secretary Cristina Aldiger Roque. DFA Secretary Enrique Manalo. CFO Chairperson and Secretary Dante Ang II. ARTA Director General Ernesto Perez. PLLO Chief Mark Mendoza. 30. Ano kaya ang mga reaksyon nila? Sila ba ay nasasaktan? O sila ay nakaunawa kay Bongbong Marcos? Yan ang malaking tanong. Diba? Sabi ko sa inyo, ang barko ay palubog na. Hindi na ito yung opinion ko, itong mga secretaries na ito, nung nagsumite na si Bongbong Marcos, itong mga secretary na ito, hindi na nagdadalawang isip. Tumalon na rin sila. Tumalon na rin sila. Okay? Kasi ayaw na nilang mapahamak. Ayaw na nilang Ngayon, pakinggan natin ang reaksyon ni Boying Remulla patungkol dyan
sa ginawa ni Bongbong Marcos. So, ito, Boying Rimulya, pasok. Nga po, nanghingi po si Presidente ng courtesy resignation sa lahat po ng Cabinet Secretary. Ano na po yung naging action niyo po dito? Kausap ko lang at syempre, willing naman tayo eh. We'll comply. Comply tayo. Apa. Sir, medyo sundot ito, but would you know bakit po bigla tayong nagkaroon ng ganito? Kasi halfway na eh. We're halfway, there's always a review. That's normal. Normal yan eh. Para may free hand lang. Para iba kasi syempre kanya-kanyang leadership style yan. Apa. Pero sir, may mga lumalabas po. Si Rimulya rin eh. Sa tingin ko ha, pa-safe rin ang kanyang sagot eh. Report, sir, na para daw po ito doon sa pagpapalit ng isang specific na person. Ay, wala akong idea. Wala akong idea. Opo. Para sa akin, hindi naman specific person lang. No? Parang parinig ng isang specific secretary, hindi. Pumalpak kayo lahat eh. Ready pa kayo to take on another role in the administration? Hindi naman siguro lahat, no? Pero sa kabuuan ba, pumalpak talaga? I'm a soldier. I'm a soldier. I serve the president. I'm at his beck and call, and I serve at his pleasure. So, ang mali sa iyo, you serve the president. Pero bakit? Alam mong may mali, ginawa mo pa rin. Yung ginawa nyo kay Tatay Digong, di ba? Yan, hirap sa iyo eh. ano naman? Okay tayo. Sir, any role? Of course, we're willing to undertake any role. Wag na pa, magpahinga ka na Rimulya. Magpahinga ka na lang. Do you think it's necessary na gawin mo Pangulo to just to check the performances of every cabinet? I think that it's something that's given to him as a leader of this country to have the best people he trusts to keep running the government with him. So, talaga we give him the full trust and confidence the same way he gives it to us. Kaya dapat kami talaga. We just follow the leader. And lahat kami dapat mag-comply. Everybody just complies. Yan ang hirap eh. Follow the leader lang kayo. Hindi na kayo kung magaling kayo, dapat magdesisyon rin kayo sa sarili ninyo. Diba? Nung inutusan kayo na sa ginawa na ipaparesto si Tatay Digong, you should have advised the president, di ba? Nga po, nanghingi po si Presidente. Yan. Let's also hear from Secretary Dizon, no? Ang reaction niya. Okay, play. That all government officials come to bond. Si Secretary Dizon ay sa Transportation Secretary. Need to focus on the people. Kailangan sa tao na tayo nakafocus, tama na ang politika, tama na ang gulo. Kailangan magtrabaho tayo para sa mga kababayan natin. Yun ang sinabi ng ating Pangulo noong Lunes. At itong ginawa ng Pangulo ngayon ay napakalakas at napakatibay na mensahe. Huwag na kayong magpasipsip. Huwag na kayong Sir, advice ko sa iyo, huwag na kayong magpasipsip. Umalis na lang kayong lahat, no? Para hindi na kayo mabiblame sa taong bayan. Sa lahat ng mga kawani at opisyal ng gobyerno na kailangan sumunod tayo sa direktiba ng Pangulo, ang focus natin dapat ay magtrabaho para sa ating mga kababayan. At itong paghihingi ng courtesy resignation ay isang napakalakas na simbolo na the government. Lakas na simbolo? O parang palubog na simbolo? Ito ay palubog na simbolo. Yeah, that's my opinion, ha? Of President Bongbong Marcos means business. No, hindi po ito pakita na. No. I think unprecedented ito. I cannot remember. I don't know. I've been in government for more than 2 decades. I cannot remember a time where a directive like this that sweeps across the entire government has ever been done by a sitting president. I think it's really a testament to the president's will, to the president's strength as a leader, and as his
people who he has handpicked to help him, we are duty bound to follow that lead. No, and I will submit my courtesy resignation. In fact, I will sign it right after this, and I will send it right after this this press conference, because that is our responsibility. But I think on a last note, the most important thing I think that this message sends is that alam mo, typically ang mga kabinete, ang laging sinasabi ng kabinete is we serve at the pleasure of the president. Totoo naman yun. Pero itong ginawa ng presidente nito, itong mensahe niya, nabasa ko yung statement ng Malacanang, hindi lang serving at the pleasure of the president. We serve at the pleasure of the people. Yun ang sinasabi. Muntik ka nang na doon ha. Nagkamali doon ha. Pleasure lang pala ng presidente, di ba? O, na-realize niya, a pleasure of the people. Kasi ang sabi niya, kailangan tayong lahat, tao ang focus, hindi ang mga iba't ibang bagay. So with that, I serve at the pleasure of the president, and most... I serve the pleasure of the president. So meaning to say, hindi mo siniserve yung taong bayan. Yan ang mali sa inyo eh. Si Bato dati, no, inadvisean niya ni Tatay Digong. Nung sinabi ni Bato na, Sir, what is your last nakautusan bago ako maging senador? Sinabi ni former President Duterte, do not serve for me. Serve for the Filipino people. Serve for them. Okay? Oh. Yun ang tama. Siya, ang hirap sa inyo mga sekretary kayo, Panginoon nyo kasi yung presidente. Oh. Pati House Speaker naging Panginoon nyo. Especially, we all serve at the pleasure of the people. Ay, kaplastikan, pleasure of the people. Tama na kayo dyan. Okay, mga ilang miyembro nagre-react din ha. Pakinggan natin. Play. Ivan, sino-sino na sa mga miyembro ng gabinete ang nagsumite ng kanilang courtesy resignation? Yes, aga buo ang suporta ng mga cabinet secretary sa utos na inilabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na courtesy resignation para sa mga ito. Sa katunayan, sa mga oras na ito ay nasa higit 20 mga cabinet secretaries na ang nagpahayag na handa silang magbitiw sa pwesto. Kabilang sa mga nagsubmit na ng kanilang courtesy resignation si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at ipapaubayan na anya sa Pangulo ang desisyon kung tatanggalin siya sa pwesto o magpapatuloy bilang kalihim. Pasa na rin pati sina Finance Secretary Ralph Recto at Ako, hindi ako naniniwala na maintindihan nila ito. Kung ikaw ba naman, no, magpasa ka ng resignation tapos tatanggapin ng presidente, meaning to say, ikaw yun. Ikaw yung may problema. Siyempre, maiinsulto ka rin, di ba? Transportation Secretary Vince Dizon. Kasama sa mga ito si Executive Secretary Lucas Bersamin at sinabing sisimula na ang proseso ng kanyang turnover. Nagpahayag na rin ang kahandaang magbitiw sa kanyang pwesto ang ibang mga kalihim. Sa social media update ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, sinabing magsusumite siya ng courtesy resignation ngayong umaga. Magsusumite rin ng courtesy resignation sina Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, Budget and Management Secretary Amena Pangandaman at Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan. Suportado rin ni na Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma ang hakbang ng Pangulo. Aga sa ngayon, patuloy nating aabangan kung kaninong courtesy resignation ang tatanggapin ng Pangulo at sino naman sa mga miyembro ng gabinete ang hindi niya tatanggapin ng courtesy. Yan ang abangan natin. Okay? Yan ang abangan natin. Sino yung magre-resign na tatanggapin ni Bongbong Marcos? At sino yung papalitan? O sino yung mananatili? Di ba? Masakit rin yun eh. Resignation at magpapatuloy sa kanilang trabaho. Yan muna ang update pala dito sa Malacanang Palace. Balik sa inyo dyan, Aga. Ako pa sa inyo, no? Mag-resign kayo. Kayo mga secretaries dyan, mag-resign kayo. Huwag kayong bumalik. Palitan na. Wipe out talaga lahat para magbago lahat. Maraming salamat, Ivan. So, yun po. Yan po mga reaction nila. Ito.
ipapakita ko sa inyo itong tapos na tayo diyan ha. So good luck Bongbong Marcos, no? I have said many things already, no? And I know itong move ni Bongbong Marcos mali yan, no? Dapat be like former President Duterte. Kung yung secretary na yan ayaw mo, wag kang plastic. Palitan mo dyan diretso. Yun lang ang sa akin. Idadaan mo pa sa pagsusumite ng courtesy resignation sa lahat ng secretaries. That's dangerous. Kasi merong magtatampo dyan eh. Ito rin yung analysis ni Malutikia. Sa mga previous vlogs natin, nag-a-analyze tayo kung sino yung gusto nating maging Senate President sa Senado, di ba? Ito naman kay Malutikia. Sabi dito ni Malutikia, no to Escudero. Kasi pinagpipilian ngayon na si Chis Escudero, si Tito Soto, si Mig Zubiri, tapos lumabas rin ang pangalan ni Rodante Marcoleta kasi magaling nga, at saka si Bongo. Okay? Pwede rin si Bongo. Kasali ko si Bongo sa akin. Okay? Pero dito naman kay Malutikia, sabi niya dito, kung si Escudero po, no to Escudero. Because of the GAA of 2025, contempt, freeze, and other budget issues. Alam naman natin kung ano ang nangyari sa 2025, ang issue ng GAA 2025. Alam natin, di ba? No need to explain. Si Soto naman, ayaw ni Malutikia. No to Soto because of liquidation by certification. Correct. But thank you for suggesting a veto to PRRD for insertion of GAA 2019. Di ba? Medyo magaling rin si Soto kasi matagal-tagal na rin itong naging senador, no? Pero kaya nga sa liquidation by certification dapat maiba na 'yan. Okay? Dapat liquidation by receipt na talaga. Para iwas corruption. Si Big Zubiri naman kay Malutikia is no to Zubiri because of some budget insertions, di ba? Alam naman natin yan. Yung dyan naman tayo nagkakadihado dyan sa mga insertions na yan eh. Di ba? Ayaw rin natin yan. Kaya Mig Zubiri, wala na. Number 4. Yes. Yes. Sino si Yes? Yes to Rodante Marcoleta as Senate President because he can bring decency, integrity, acumen, and oratory. Can start debate on budget and budget process reforms, accountability, and transparency in Congress. Diba? Kita naman natin kung paano nag-perform itong si Congressman Rodante Marcoleta nung time na siya ay representative dyan sa Kongreso. Lowering electricity prices, di ba? Lagi yung pinaglalaban ni Rodante Marcoleta. Pursue election code revisions and among others. Kaya ito, big yes ako dito kay Rodante Marcoleta. At yes rin si Malutikia ni Marcos as SP President, meaning si Senator Amy Marcos. Yes to a Marcos as Senate President because she can show to all what walking her talk would mean. Nung sinabi ni Senator Amy Marcos na iimbestigahan ko yun, yung nangyari kay Tatay Digong. Di ba? Nangyari talaga. At meron ng nag-file talaga. Kung ano yung sinabi ni Senator Amy, talagang ginawa niya. Okay? That's ayon yan kay Malutikia. Ako, gusto ko sana si Bongo eh. Si Bongo rin, gusto ko rin. Okay?
So, yun po ang opinion ni Malutikia. So, sa mga pinag-usapan natin ngayon, libre kayong mag-comment, mag-react, at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Please like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Maraming mga videos doon na dapat nyong panoorin na hindi nyo mapapanood dito sa main channel natin. Kaya subscribe rin kayo doon. Maraming salamat sa mga viewers, audience ko dito sa Donmar TV. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye!